Loob ang lahat sa maliit na dako mo, ihambing sa mga lugar ng bansa at mga iba't ibang bansa. Maliit na turingan, ngunit yaon ay di mo sinukat, kundi niloob mong dito ka manahan. Sa pamamagitan ng iyong espiritu, kapuspusay ibigay mo sa mga anak na sa iyo'y naghahanap na totoo. Makilalang lubos ka, madamang tuwiran, sa kanilang damdamin, ikaw ay numukal. Mabuhay na ganap, pandamang mainam, upang makatighaw masamang kalooban. Do'y makalaya ang di nararapat, damdaming taglay bilang katauhan. Mapuspos silang lubos ng iyong pangunawa upang maunawaan ang iyong mga salita. O aking Ama, naririto sila, nilalaga ko sila, inyaalay ko sila, pinagkakatiwala ko, yamang wika mo, ako'y tagapamagitan lamang sa kanila. Hinahayag ko ang marapat na mula sa iyo at binabahagi ko ang nais at nasa mo. Malubos nawa nilang matanggap ang walang butot lamang tulad nila upang makawangis sa nasa ko para sa iyo. At matanggap nilang tuwiran na may espiritu kang binahagi sa mundo upang magturot maging ganap sa kanilang lahat. Hatsa karamahalayan, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Yaan ang aking patotoo na di ganang pagkatao ang nangungusap sa inyo, sapagkat gaano katalino itong si Constancia na may dudulog niya ang gayon sa Ama. Ito ang patotoo ko, mga iniibig ko at pinahahalagang tao sa mundo, naway maramdaman nyo pagdatal ko sa inyo. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kapag may halaman ka sa bukuran mo o sa iyong lupain, ang gusto mo'y magsitubot, magsipamunga sila, di ba ga? Ang binhi mong itinanim, ayaw mong masayang. Kapag ito ay malaki na ang tubo at nilubog ng tubig ulan o binaha, nalulungkot ka, di ba ga? Ganyan din ang Ama. Ang mga hinahasik niyang mga binhing mabubuti sa inyo, kapag nakita niya ng malalago ang tubo, at sa iba'y may pamumunga ng nagaganap, at pagdakay, biglang naglaho, nangamatay ito. Hindi kaya malumbay siya? Kaya patuloy niyang pinangangalagaan, patuloy niyang dinidiligan, patuloy niyang inaaruga, kinakalinga, binabantayan. Lamang nang dahil ang tao, iba't iba nga ang isip at damdamin, may mga natuon sa sanlibutan ng kaisipan, may mga natuon sa mga layuning pangkatauhan, may mga natuon ang damdamin nila sa pansarili lamang, at nalimutan na ang naghasik ng mainam. Kaya't doon may mga nawawalay at may mga nalalayo na lubusan. Kaya't ang nais ng Ama, patuloy na makinig at pakinggan ang salita niya, patuloy na pag-aralan at isabuhay ito, upang siyang magpatibay sa kaloobang taglay nyo at magbigay unawa sa isip at damdamin nyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Nasubukan mo na ba sa unang buhay mo? Wala ka naunawaan sa mga mensahe
Magtungo ka ng simbahan, pag uwi mo, ganun ka pa rin? Ngunit nang masubukan mo bang nakadama ka na at nakakaunawa na iba yung puso mo, na iba yung isip mo, di ba masaya ka? Yan ang pawang katotohanan, sapagkat kung hindi nakakapagpasaya, nakakapagpasigla ang banal na salita, wala nang magmimithi nito. Ngunit ito'y nakamtaan ng mga naghanap, kaya naman yung mga nakatanggap, nagliwanag at nagmahal, patuloy nilang hinahanap. At kapag dumaratal ang magulong isip, ang gusto nila'y mapatag. Ano ang gamot sa litong isip? Gulong-gulong kaisipan. Di ba? Ang mga pahayag na katotohanan na magbibigay sigla at tibay ng loob mo? Saan ka pa? Di ba sa salitang banal? Kaya't sa inyong lahat, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama?